Nagkatapat na ang pareho nating pambato na sila FIDE Master Arca at International Master Bersamina sa ongoing Bangkok Open. Round number 7 po ito. At pagkatapos nating i-analyze ay dediretso naman tayo sa Grenke, Germany na kung saan ginaganap na naman ngayon ang malakasang freestyle tournament or Fischer Random 960. 9 round Swiss system ito na kung saan nandun sila Magnus, Wesley So naglaro na. Maki-update po tayo doon sa Grenke, Germany. Yan ang laman ng ating video, samahan niyo po ko. White dito si Gian at tumira ng Knight F3, Knight F6 naman si Pau, at nag C4, G6, G3, Bishop G7, Bishop G2, Castling, Castling din, D6, D4. Yan na po ang iniintay ko. Kasi kapag C4 kasi nagsimula ang opening, English yan eh. English opening. Pero pagka nakaganyan na, hindi na po ito English kung tawagin na ito ay King's Indian Fianchetto system. Knight C3, E5 at nag-break kagad sa sentro. Hindi po ako masyadong familiar sa line na to. Ang lagi kong tinitira dito yung A6, yung pano variation. Pero itong E5 tingnan natin, kinapture kagad ni Gian, capture at nag-bishop G5. Okay, pressure pin. At nag-H6. Depende po kasi sa style yan eh. Kaya kinapture ni Gian ito. Gusto kasi niya yung medyo open or semi-open game. Doon siya mas komportable. Meron namang mga players na komportable naman yung kinu-close dahil sanay sa close system or close position, di ba? Nakipag queen to queen, takes, at dito mga kamatsas, pag knight D5, bookline pa rin pala ito. Yun nga lang parang feeling ko kung ako black dito, parang dihado na ako. Pero linya pa rin to, linyado to. O yan o, napitasan ng isang pawn sa C7. So, one pawn up dito, ang puti. Sabay nag-E4 para di makapush ng E4 at lalakas kasi yung diagonal. At yung E4 para tumibay din yung pagtakas ng knight sa D5. G5. Rook D1. G4. Knight D2, yan ang novelty mga kamatsas. Dahil ang natira pa na may tumira, Knight E1. Ayon sa posisyon na ito, ayon sa record database. Pero itong Knight D2, bago po mga kamatsas. Wala sa libro. Knight D4 pumasok at nag-Knight F1. Ayun, gusto ni Gian na mag-maneuver. Pupunta sa E3 para kontrolin ang D5, F5. Ayan, pero hindi po nagustuhan ng ating computer engine. Ang gusto ng computer ay Knight B3. Yan pala. Kumbaga, puwersahin ng ma-neutralize ang knight na yan sa D4. Siguro, lalakas kasi yan eh. Habang tumatagal, lalakas. Kaya gusto na kaagad awatin, gusto na kaagad tanggalin. Pero, balik tayo. Knight F1 ang ginawa dito ni Gian. At nag H5, okay, mag-H4, gagapang, aatake. Knight E3, H4, B4. Ayan. Para gustong maramdaman ni Gian yung kanyang lamang na isang pawn sa queen side. Pero dito mga kamatsas, tingnan nyo ang galing ng line na to. Lamang ng isang pawn ng puti. Parang wala naman akong nakikitang ganong kalaking compensation. Pero kung titignan nyo po ang evaluation bar, pabor sa black. Grabe, no? Prepared siguro si Pau dito. Galing. Bishop D7, A4. Rook H8. Ayun. Gusto kasi ni Pau na siguro may potential din na mag-battery dyan sa H-file. Tapos ka-capture doon din. Knight F3 check. Yan po ang nababasa kong mga paparating. Pero ang gusto ng computer ay H3 na kaagad. Ayun. Tapos syempre magbi-bishop F1 yan. Kasi kung dito, nako baka habang buhay makulong yan dyan. So bishop F1 tapos papasok. King H1 and Bishop G5. Okay, slightly better for black. Grabe, no, may mga ganitong position na lamang ka ng isang pawn na eh. Lamang pa rin ang kabilang side. Ang galing ah. Rook H8. Knight CD5. O, ayan na. Tinakas na yung knight. Para baka mamaya tamaan pa ng tempo attack. Bishop G5 umilag at nag C5. Bishop E6, ayun, nabigyan uli ng bad move. Dapat daw ay H3 pa rin. Tapos Bishop F1 and B6. Yan po ang gusto ng computer dito. Kumbaga, basagin na kagad, bawasan na kagad yung papagapang na
pass pawn dyan sa queen side. Okay, balik tayo. Bishop E6, Knight C4, inatake ang pawn E5 at nag-F6, dinipensahan. Ayun, nagkasunod-sunod ang bad move dito ni Pau. Dapat daw H3 pa rin. Grabe pala yung H3 na yun. Ano? O sige, F6 at nag-Knight D6 pumasok. Rook H7. Ayan na po. Ito na yung plano kanina. No? Patong ng Torre dyan battery bago kumapture. Tingin ko ang nasa isip ni Pau dito, gusto niyang kumapture sa G3. At yung H3 siguro, second priority plan niya. Ito talaga ang number 1. Knight E7 si Gian. Ang gusto niya mangyari ay lilipat sa F5 square. O yan lang ang nababasa ko dyan. Or, pwede ring mag B5 gapang C6. Yan. Pero, hindi na naman po nagustuhan ng computer ang Knight E7. Ang gusto ay A5. Ayun. Kasi nga, kung mapansin nyo kanina, di ba may B6 dun sa analysis? Siguro itong A5 para mapigilan yung B6 at manatiling solido na ang pawns. Ayan, dito lamang na puti. Oh. Lamang na puti dyan. O, pero balik, Knight E7, kumapture na po si Pau. Ayan. O pero ang gusto ng computer, H3 pa rin mga kamatsas. Grabe palang H3 talaga, no? Yan pala talaga ang tira dyan kasi may lundag ng knight. Okay, balik tayo. HG3, HG3 at nag-King F8. Okay, atake sa knight. Knight EF5 at nag-Knight B3. Rook B1 and A5. Okay, basag. Okay. Hindi ba basta-basta pwedeng gumalaw yung pawn, laging may bawi sa C5, kinapture na yung pawn, and knight takes C5. Pero this time, kitang-kita po ang kalamangan sa evaluation bar ni Gian. Nag-rook B5, inatake ang knight sa C5 at nag-rook C7, dinipensahan. At nag-rook B1, pumatong para i-pressure yung B7, pero kung ako parang gusto ko rin pong itira yan, ano? Pero sa computer pala, A6 na pala ang tira. Yan na pala. Pag nag-knight takes A6, knight takes B7. Ay, grabe, ang lalim. Malalim. Ay, oo. Tapos titira dito is rook BC8, iilag na lang sa B file. Kasi po mga kamatsas, kung kakapturein yan, may takes, may check doon, king F7, tapos may knight D6 din kuha yung rook sa B7. Ayun mga kamatsas. Okay? Balik tayo. A6 na pala, no? Pero pumatong dito si Gian, pressure sa B7, at nag-rook A8. Ayan. Good move ito mga kamatsas. Kasi anytime na bumagsak yung B7, laging may bawi na sa A5. Bishop F1. Okay, di muna nagmamadali. Nakuhanin yon. Bishop D7. Pinuwersa na ni Pau na mag-react talaga yung rook. Kinapture na yung knight. Nag-sacrifice. Okay, wait lang mga kamatsas. Rook 5 B2 lang daw ang gusto ng computer. Okay? Pero kinapture yung knight, takes, rook takes B7, bishop takes knight. Okay, good move din ang ginawa ni Pau, no? Kasi masyado nang napapaluputan siya ng mga pyesa ng puti. Kailangan magbawas. E takes F5 and rook C1. O, pin muna. King G2 ilag sa pin at saka kumapture sa A5. Ayan, dito ay syempre, di pa rin biro ito sa puti. Parang nakakatakot pa nga yung puti. Pero kailangan mapanatiling hindi maka-join yung isang rook. Kasi pag naka-join yan, baka delikado eh. Yun, nag-bishop B5. Tama yung plano ni Gian. Kailangan niyang kahit papaano ma-isolate yung isang torre. Kasi once na maka-join niya ng solid na puwersa, madidelikado ang king. Rook A8. At chumek, king G8, and the rook B7 ulit. Okay, hindi makaalis din ng torre, no? Kasi gagapang ng pass pawn. Nag-king F8, check. Ayun, bumalik uli doon. At gumano na po mga kamatsas. Kasi ang plano ito, check na kasi yung paparating. At isang malaking kadelikaduhan pagka nakaganito na mga kamatsas. O, delikado talaga. O, kaya pala wala masyadong maitira, no? Kasi, halimbawa mga kamatsas, no, para sa inyong kaalaman lamang po, halimbawa mag-rook C2. O yan, may A5 na pala. Kala ko check A5 na pala. Gagapang na pala. O sige, capturein natin para makita. Bishop C4, check. At pag pumunta po kasi doon, may knight F7, kuha yung bishop eh. Makukuha to. O, king H8, knight F7, king G8,
And bishop e6 muna, yun, para pang sugswang. Tapos next line or next move ay kakapturin na yung pawn o kaya yung bishop. Sugswang na po yung black dyan. Okay? Malaking trouble na yan sa black pagka hinayaan. Ayun. Kaya dito po mga kamatsas ay nagpabalik-balik, no? Nag-decide sila na magpabalik-balik. Kasi kung magbi-bishop c4 dito, baka capturein na eh. O, takes, kakapturein na talaga and then rook takes a4. So, equal ang kalalabasan. Ayan. Hindi sila nagkapisakan pero ramdam natin na gusto nilang magpisakan mga kamatsas. Kilala ko po itong dalawang players na to. Si Gian tahimik lang, gusto lagi fight. Ito namang si Pau, ganun din mga kamatsas. Talagang bata pa lang yan, fighter na yan si Pau. Kaya maganda naman, at least makikilala tayo sa abroad na pagka Pinoy, naglalaban talaga. Okay, yan ang kagandahan pagka yung parehong magkalahi ay naglalaban. Gumaganda ang image sa ating country na ang mga players dyan, fight talaga. Okay, ngayon mga kamatsas ay lipad tayo sa Germany. Makibalita tayo sa malakasang Swiss system format doon ng Fischer Random. Mga laro ni Carlsen ang pag-aaralan natin. Unahin natin ang laro ni Magnus kay Inchin Bacrot ng France, kung tawagin back row. Yan, ganyan pala bigkas niyan. Okay, tingnan nyo po ang randomized position. Iba-iba. Okay, at walang opening to sigurado. Nag D4 o nag D4 kagad, pero usually sa chess pag D4 tapat ng queen yun di ba? Dito tapat ng king. Nag D5 at knight G3. Castling. Aba! Teka muna mga kamatsas. Okay, ang kulit ng castling O yan O castling queenside. Nag-castling queenside din. Aba, gaya-gaya si Bacro Nag F6. Ayun, para i-build yung sentro. Inunahan na ni Bacro. No? Kumbaga parang bakit kailangan mo pa mag F6 para mag E5? Unahan na, pwede namang i-break. Total, nandyan din naman daw ang tore. Tingnan natin. Kinapture ni Magnus, capture, at nag-knight G6. Knight BC3 at nag-E5. Okay? Kumapture sa E5, palit ng tore, and kinuha yung pawn. Okay? So wala pa bang nangyayari? Medyo maganda pa position ni Bacro. Slightly better pa. Nag-F4, atake sa knight, at nag-knight C4. Okay, may bishop na nakatago. Depensa. At nag-A4. Ayun ang hindi nagustuhan ng computer dyan mga kamatsas. Okay, bakit daw A4? Dapat ay G3. Siguro itong bishop ilalagay dito sa G2 para fianchetto, pang tapat sa reyna. Pero balik tayo, nag A4 at nag B6. Ayun, good move. Para makalabas ang queen. Gets ko na mga kamatsas. Kaya pinapa G3 ng puti, bishop G2 kasi talagang ang option ng queen na nasa sulok mag-B6 or magpupush ng pawn para makawala, makadevelop. Kung nandyan ang bishop, di may pang ilang. Hindi makaganyan kasi may knight D6 check, mga ganon. So mapapanatiling yung queen ay medyo baldado sa sulok. Kaya nga si Bacro gumanyan para magkaroon siya ng access na baka makalabas yung queen niya. Kaya binadmoban kasi wala namang chance. Nandyan ang mga bishop Kahit pala gumanyan, walang chance na makadevelop. So kaya nilagyan ng question mark. Okay, balik tayo. Nag-G3. Ayun, saka inihabol ni Bacro yung idea na ganon. Pero, binulabog na kagad ni Magnus. Inatake, pinin. Okay? Aba! Talagang naman, oo. Okay, kasi pag kinapture kasi may atras. Oo nga, no? Ba't ganon? Ba't ganon ang ginawa? Takes, atras. So, dito, ang challenge, paano mo kukunin niya ng solid? Nag-queen A2? Kwentado ni Magnus kwentado niya na parang may something. Paano ngayon yan? Two minor pieces na yan. Knight B5, okay. Atake sa E7, may knight D4. Ang lalim din mag-isip parang matindi rin King B7, knight D4, okay. So threat ang queen, threat ang tore, nakahang yung knight pag umalis ang queen. Queen D5 lang, grabe hanggang dulo Pag kumapture dito, may capture din doon, Grabe mga nakikitang komplikasyon at pagkwenta ni Magnus. Kita niya pa yon. Ayun, napa B3. Dito po, bumigay na si Bacro. Talagang naguluhan na siguro siya. Kasi kung kakapturein niya to, ay kakapture lang dito hanggang dulo. Di niya nabawi yung kanyang sacrifice sa 2 minor pieces. So, lamang na. 2 minor pieces laban sa tore. So, lamang na dito talaga ang black.
Pero mas masama yung ginawa niya mga kamatsas. Ito gusto ng computer eh. Mas malala. Pag tira ng B3, grabe ang sakit. At dito mga kamatsas, natumbukan ba ni Magnus? Bishop A3 check. O pwede pa rin pero Bishop G4 nga po pinapatira eh. Tingnan nga natin itong Bishop G4 mga kamatsas. No? Gusto ng computer Bishop G4 eh. Pag kinapture ito, simple lang. Hindi pala simple. Kala ko kakapturein lang yung capture. Hindi, nakabiti ng Reyna pa. Queen G2. Sugsuang ba? Pag gumanon, Bishop B4. Malalim. Grabe pala. Tutusukin pala yung tore, oh. Wala palang tatakbuhan. Hindi pwede maka C3. Kuha yung Reyna. Kung babalik naman doon, kakapturein lang. Bitin ng Bishop. Kuha pa Knight. Grabe. Antindi pala ng laman nun. O kaya pala Bishop G4 ang gusto dito ng computer. Pero balik tayo sa Bishop A3 check ni Magnus. At nag King B1. Ayun, Queen H5. Another precise, accurate talaga. Threat sa Torre. Ito po ay face-to-face. Long game po ang time control nito. Talagang pinapauso or pinapasikat ni Magnus talaga ang Fischer Random mga kamatsas. No? Talagang, ito Swiss system na to. 9 round Swiss system na kahit sino pwede makalaban ni Magnus. Ang tindi, hindi na to round robin Rook D3, Queen H3, another 100% precise move. Talaga, may sundot sa F1, mamatchasin sa ilalim. Rook D1, napabalik ulit. At dito mga kamatsas, ipapasel ko na po sa inyo ang brilliant na hindi talaga maawat sa lakas ng tira ni Magnus. Brilliant itong tira na to. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Knight D2, brilliant sacrifice. Pag kinapture, dun pa rin mahuhulog sa backrank weakness ng puti. Kaya obligado, iilag lang talaga. Pero may Bishop B4 and may tempo pa. Bukod sa depensa, eksaktong-eksakto. Hindi pa rin basta-basta dahil may Bishop C3, talagang mauobligang maqueenless ang puti. At dito nag-Queen B2, sinangga ni backrow para hindi maka-Bishop C3. Ayun, nag-Bishop G4 na. Tusok na. Grabe. Iskwalado. Sukat na sukat ang mga bagay-bagay. Rook C1 at nag-Knight F3. Okay, para palit-palit. Tinanggap ang palit-palit. Queen takes G7. Ayun, sa wakas, nakawala na ang tore. Knight C6. Yun nga lang po, napakalaya na ng mga pyesa. Passive ang tore, passive ang bishop. Yun ang realization dito mabigat. Bishop D2, talagang gustong dalhin ni Magnus yung tore ni backrow sa sulok para di magamit. Queen to G2. Bishop D4, ayun, masabing makalabas lang. Bishop E4, ayun na po ang next na target. Bishop C3, hamon. Umiwas dito si Magnus at threat yung pawn sa C2 at ano pang ipandidepensa sa C2. Kung mag-rook C1 kakapturin lang, dun pa rin, mahuhulog pa rin ang C2 pawn. Grabe, ganun lang mga kamatsas. Bumitaw lang ng brilliant move sa kabila ng complicated position. Resign si backrow. Hanip talaga, galing talaga ni Magnus. Parang engine dumali. Pero face to face na po ito, hindi ito online para maghinala tayo. Wala, face to face to. Long game pa. Ibig sabihin yung bigat ng tira ni Magnus sa kapaan ng position, pang engine talaga. Okay, sunod natin ang isa pa niyang laro kay Grandelius. White naman si Magnus dito at tignan nyo po ang kanilang randomized position. Ayan. Grabe pyesa. Tore, tama position. Knight. Alin ang tumama? Yun lang dalawa sa real chess. At nag-H4. This time yung queen naman nasa kabilang sulok. H4 ang first move. Grabe yan E5. Unang tira pa lang binad mo ba na si Grandelius? Bakit kaya? Dapat daw H5. Hanip yun Iba-iba talaga ang opening theory. Per randomized position. Iba-iba. E5. Pero sa real chess, centralized to H5. Diretso lang si Magnus. Nag-H6. Inawat na kasi po mag-H6 yan pagka hinayaan. Okay? Nag-B4. Threat yung pawn. D6, A4, Knight D7, C4, okay? F5, at nag-Knight C3. Ayun, nakatikim din ng bad move si Magnus. Dapat daw ang tira D4. Grabe namang pantay-pantay ang marcha ng pawns, yan daw dapat ang tira. Pero nag-Knight C3,
Bishop F7, tineret ang pawn at nag-D3 muna, depensa. C6 para proteksyonan ang D5, yung mga lundag-lundag ng knight. Mamaya, nag-E3, okay, para makahinga ang bishop, square din ng knight. Nag-A5, and push B5, syempre po, no? Kasi kung kakapturin yan, mawiwik yung pawn sa E4, kaya kailangan panatilihin lagi ang solid pawn structure. At nag-bishop B6, okay, mukhang nagbabalak yatang babasag. Okay, at nag-bishop E2. Ayun, pangalawang bad move ni Magnus. Dapat daw ang tira, knight B1. Ay, grabe. O, ayan, hindi na natin, ano yan, kasi fish random to eh. May sariling mundo at discard ito eh. O, bishop E2, at nag-knight E7, knight B3. Okay, develop lang. Knight C5, okay, sumugod na. Pero bad move, dapat daw ay rook E8. O, yan pala, ang tamang lalim niyan, no? O, pero knight C5, takes, at nag-queen D1, pangatlong bad move ni Magnus. Grabe, umuulan ng bad move si Magnus. O, dapat daw ang tira, rook H3. O, grabe, malalim. O, queen D1, balik tayo. Queen A7, okay, pinila-pila na dyan. Talagang mukhang mag-F4 na. Nag-rook H4. Magdi-D4 kasi pipilit ni Magnus yung D4. Ang purpose po ng Queen A7 para mapigilan din yung D4. Bishop B6 umatras na at pinilit na ni Magnus mag-D4 at nag-rook D8. Para kung kumapture man ng puti dyan, ready na ang tore sa D-file. At kumapture sa D5, sa E5, capture, kinapture lang. And Queen C2. Okay, inilagan lang. Rook. Castling. Okay, ganun pala yun. Ayun. Castling kingside. Okay, at nag-knight B1. Saan dadali ni Magnus to? Ganon. Maneuver. Nag-F4 na. Ito na nga po yung sinasabi kong parang gusto kong gawin pagka ganyan. Nakapatong ang diagonal. Pero ini-4 lang ni Magnus. Bishop D4. Knight D2. C5, ayan, talagang inilagay na ni Grandelio sa gitna, sinaraduhan na para talagang tibay na tibay yan dyan. Nag-knight F3 lang and nag-B6. Ayan, para sarado na yung queen side at nakikita ko dito yung queen ililipat na yan mamaya dyan at para makapunta sa king side. Bishop C3 at nag-queen C7, rook C1. Tingnan natin ano bang plano ni Magnus dito. G5 na. Grabe yung G5 And pasan capture, take sacrifice yung pawn. Nag-rook H5 lang. Ayun, ang mabigat. Ano meron pag kinapture yung pawn sa H6, magki-king G7 lang daw mga kamatsas. Kumbaga, pamigay ang pawn na yan, tapos sasalubungin ng tore sa H-file para magkaroon ng pressure, atake. Malalim din, ina-applyan din ni Grandelius ang lalim. At nag-rook H5 lang dito, si Magnus, king G7, takes na yung bishop, takes at nag-E5. Okay, para magkaroon ng bukas dyan. Papunta dyan sa king side. Knight E7. Tineret ni Grandelius yung rook. Pero bad move. Dapat daw po ay rook D E8. I-threat yung pawn sa E5. Tapos queen E4. Tapos bishop D3. Yan ang paparating. Pero lamang ang black dito mga kamatsas. Balik tayo. Knight E7. Rook H4, atake sa pawn at knight G6, binalikan ng depensa. Rook H5, knight E7, rook H1. Siguro sa isip ni Grandelius, okay, tabla, pabalik-balik tayo, pero iniba ni Magnus. Pilit Boys, team leader. Mahilig mamilit yan, ayaw ng tabla ng ganun-ganun lang. Bumalik uli si Grandelius, kumbaga bahala ka. Basta ako, pabalik-balik lang ako dito, threat ko yung pawn mo sa H5. Pero bad move na pala yan kasi may queen F5 na. At may chance ang white queen na makalipat sa H5, ibang usapan na to, ibang forma na ito. Grabe talaga makatanaw ng mga position. Talagang sinadya yung sacrifice na yun, Okay, threat yung Reyna pero talagang nag-decide na po si Magnus sa ganyan na mangyari. Dahil meron din naman siyang bawi sa H6. Sinugod talaga ni Grandelius. Grabe, sumugod siya. Parang alanganin to capture. Kasi mas, mas tawag nila dyan, mas hubad yung king ni Grandelius kumpara sa king dito ni Magnus. Check, harang, at ayun mga kamatsas. Sige po, brilliant na ito. Ano yung binitawan ni Magnus na talagang nagpa-winning sa position niya sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, Rook H6, threatening Rook G6, ko Queen listen, at nag-Bishop D3 para walang Rook G6. Yun nga lang, namitas ng namitas. Okay. Bagsak din pala yung pawns na mga paparating. Okay, Rook F8. Naku, babagsak na pala yung pawn C5. Oh. At nag-Rook take C5, Bishop E4, at ayun, another brilliant move, Rook C6. Talagang ipipilit yung papunta sa G6. Rook B7, inistorbo na. Teka muna mga kamatsas, maaaring matanong nyo, Coach, ba't hindi kinapture yung tore? Kakapturein lang kasi yan. Eh, anong pamigil? Yan ang tanong. So, ang tendency niyan, iistorbohin na lang talaga yan. Diba? Yun nga lang, may Queen E6 check. May Rook G6 pa rin pag tore ang iniharang. Halimbawa, Queen ang ipangharang, may Queen G4 check. Queen, ganun pa rin mahuhulog. Doon pa rin mahuhulog. Maku-queenless pa rin mga kamatsas. Kaya dito, hindi pinansin, Rook B7, istorbo na kagad, Queen takes D4, takes, check muna, harang Reyna, and nag-E6. Grabe, mga pabitin pa, oh. Mga in-between moves pa nakarga. Oh. Queen G7 and nag-E7 discovered, check, harang ng tore, okay, at saka kinapture yon. So may threatening E8 Queen, may threatening Rook G6. Grabe talaga. Napakataba ng utak ni Magnus. Taba. May threatening Queen. May threatening Rook G6. Doon din pala mahuhulog. O ayan, nagpumilit na lang. Queen A1 check. King H2. Buti may tempo check pa. Kinapture. Okay, walang queenless ha. Check. Harang. Check ulit. Harang. Check. Harang. And the Knight E5. Huli pa rin ang tore. Grabe, walang pahinga. Hirap kalaban kay Magnus. Walang pahinga talaga. Knight G6. At dito po mga kamatsas, sugswang mode. Ayun na ang paparating. Mag-Rook H8 matchas na. May Queen E8 check pa. Niresign na po ni Grandelius. Grabe tindi. Halimbawa kung capturein to, check. So, hindi makapalag yun. Pagka gumanon, check. Pagka gumanon, matchas. Okay, yan po laman. Ngayon, kung ito naman ang gagawin, Rook H7 naman, check naman doon, dito, kakapture dyan, wala pa rin, hulog pa rin doon sa, wala pa rin. Knight to F4, threatening matcha sa G6. So, wala na rin, lamang ng material dito ang puti. Grabe mga kamatsas. At ito po ang kanilang standing. Silipin nyo. Pagkatapos natin makita yung standing nito, tingnan naman natin yung sa Bangkok. No? Nakalimutan ko po ipakita sa inyo. After round number 5, nangunguna si Magnus. Perfect. 5 out of 5. Grabe. Malupites. At si Wesley po sumali. Pangalawa si Baadur Jubaba, 4.5. Si Wesley, silipin natin yung ibang player. Si Wesley so po ay mayroong sumali. Oh. Ang first Fisher Random World Champion. Ang score niya ay 3.5 out of 5. Meron po siyang isang talo kay Grandmaster Collars ng round number 3. Tapos tabla ng round number 4 sa IM at nanalo siya sa CM ng round number 5. Kasi po ito ay Swiss system, so talagang possible makalaban nila ang IMs, FMs, yung mga CMs, pwede nila makalaban yan. Okay, ang kalaban ni Wesley mamaya round number 6 ay si GM Casper Skopen. 25-29 ang rating. Ayun mga kamatsas, no, medyo Swiss system kasi, pag tinamaan ka talaga dito, sa dami na naglalaro, talsi ka sa baba talaga. Si Magnus talagang pinapatunayan niya na talagang kailangan maintain ang shape niya sa top. 5 out of 500% si Magnus. Abangan natin yung susunod pang round number 6, 7, 8, 9. At ngayon, silipin naman natin ang standing naman sa Bangkok. Review tayo ng kaunti sa results ng round number 7 kahapon. Ayan, Ganguly natalo kay Romanov. Grabe yung Romanov, tuloy-tuloy. Nigel Short natalo kay Gordon Stephen. Ayun, bumigay na rin pala si Nigel Short. At si FMR okay, yung inanalyze natin, tabla kay Bersamina. At Konsho nanalo kay Zhang Haoshan ng China. Okay, at ito po ang kanilang pairing sa round number 8, penultimate round. Last 2 rounds na lang po ito. Kalaban ni Arca ay si GM Ganguly. Okay, yung natalo kay Romanov kahapon. So sana white dito si Arca, sana manalo para tingin ko may pagka-GM noon pag nanalo siya eh. Konsho kalaban ay si IM Morris ng Australia. At si IM Bersamina naman ang kalaban ay si Batashevs Arsens.
Ayan, walang title pero definitely malakas po yan dahil sa score na nakuha. Malakas yan. 5.5 yan eh. Okay, at yan po ang ating update dito sa ating video. Sa Bangkok, sana po ay manalo ang ating mga Pinoy players sa top at pinakamaganda niyan. Bukod sa premyo at standing ay yung norms na po pwedeng makuha. Sana makakuha sila ng norms dito, no? Na GM norm. Maraming salamat po mga kamatsa sa inyong pagsubaybay at anuman ang inyong komento, saloobin at inyong mga opinion, lapag nyo lang sa comment section below. Makakatulong po yan sa pag-promote ng ating video at ganun din po pagka may lumabas na ads, lambing lang, paran nyo lang, kahit isa lang, malaking tulong na yan sa ating channel. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.